Ako si Manuel. Hindi ko nasasabihin kung ilang taon ako. Isang karaniwang driver ng jeep na bumabiyahe mula sa bayan papunta sa mga liblib na barangay. Wala naman ako ibang hangarin kundi magkapera panggastos araw-araw. At mapakain ng pamilya ko, ganun lang. Minsan, may mga karanasan na dumarating na hindi mo talaga inaasahang magbabago ng takbo ng buhay mo. At maging pananaw mo. At ang karanasan kong ito ay isa sa mga hindi ko kailanman malilimutan. Taong 1992. Noong mga panahon na yan ay wala pang masyadong kuryente sa baryo namin. By the way, taga Eastern Samar po pala kami. Kerosene lang ang gamit namin sa gabi. At ang mga balita ay dumaraan pa sa bibig ng mga kapitbahay bago makarating sa amin. Isa sa mga balitang mabilis kumalat noon ay tungkol sa bagong bukas na karenderya sa kabilang baryo. Itatago na lang natin siya sa pangalang Bulaluhan ni Aling Sion. Ayon sa mga narinig ko, marami raw ang nagsasabi na kakaiba ang lasa ng bulalo roon. Malasa, malambot ang karne at kahit wala raw sausawan ay pasok na pasok sa panlasa. Ilang araw kong naririnig ang papuri tungkol sa bulalo ni Aling Sion at matagal ko na ring inaasam na makapunta roon. Kung tama ko ng pagkakaalala ganitong mga buwan din yon, Oktubre. Isang gabi, siguro mag-aalas 7 ng gabi. Matapos ang huling biyahe ko sa bayan at matapos kong maihatid ang jeep sa terminal, nagpasya akong dumaan sa karenderya. Madilim na noong mga oras na iyon at tanging liwanag lang ng buwan ang tanglaw ko. Mag-isa ako naglalakad papunta sa karenderya ni Aling Sion. Hindi ko rin naman pwedeng dalhin ang jeep. Hindi ko pagmamayari yun at nakikiboundary lamang ako. Bukod doon ay makipot din ang daan papasok sa baryo nila Aling Sion. Pagdating ko sa karenderya, bumungad sa akin ang maliit ngunit maayos na kainan. Sa labas pa lang ay naaamoy ko na ang halimuyak ng nilulutong sabaw nila na tila humahaplo sa ilong ko. Amoy pa lang ay nakakagutom na. Sa harap ng karenderya ay may nakasabit na karatula. Bulaluhan ni Aling Sion. Pagpasok ko sa loob, napansin kong kakaunti na lang ang mga taong kumakain. Marahil ay mga nasa 4 o 5 na lamang ang bilang. Kaagad akong lumapit kay Aling Sion na nakatayo sa harap ng malaking kaldero. Minsan ko na siyang nakasalubong sa daan at naisakay ko sa jeep. Kaya kahit papaano, pamilyar na siya sa akin. Matanda na si Aling Sion. Siguro mga nasa 50 anyos. Payat siya at may buhok na talagang medyo may kaputian na. Ngunit sa kabila ng edad, mabilis pa rin siya kung kumilos. Nakasalamin siya at palagi ring may ngiti sa kanyang labi. Magandang gabi ho, Aling Sion. Bati ko sa kanya. Napasulyap siya sa akin at napangiti. Magandang gabi rin, iho. Kakain ka ba? Tamang-tama ang dating mo. Malapit nang maubos itong bulalo ko. Opo. 2 kanin nga po sa isang bulalo. Pahingi na rin po ako ng malamig na tubig kung pwede. Sandali lang. Kukuha muna ako ng mangkok. Umupo ka muna roon at ihahatid ko na lamang sa iyo. Umupo ako sa mesang gawa sa kahoy. Napatingin ako sa ibang mga kumakain. Tahimik sila ngunit halatang sabik sa bawat pagsubo na parabang matagal na silang gutom na gutom. Napalunok ako dahil sa pagkatakam. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Aling Sion dala ang isang tray. Maingat niya itong inilapag sa harapan ko. Agad kong naamoy ang sabaw. Matapang at humahalimuyak yun. Meron talagang kakaibang timpla na hindi ko mawari kung ano ba ang sangkap. Nang silipin ko naman ang laman ng mangkok ay bumungad sa akin ng bulalo. Kumikislap ang sabaw sa ilalim ng ilaw. Ang karne ay mapulang-mapula at ang taba ay halos matunaw sa mainit na sabaw. May kasama rin itong 2 kanin at isang baso ng malamig na tubig, gaya ng order ko. Tikman mo na habang mainit pa.
Sige po, Aling Sion. Maraming salamat. Kinuha ko ang kutsara at dahang-dahang sumalok ng sabaw. Paglapit ng kutsara sa aking labi, lalo ko naamoy ang matapang na halimuyak. Naamoy ko na parabang may halong bango ng luya at bawang. Pero may kung anong kakaibang amoy na parang hindi ko maipaliwanag. Sinubo ko ang unang kutsara ng sabaw. Mainit, malasa, at kakaiba ang linamnam. Pero may kung anong lasa doon na hindi ko karaniwang natitikman. Parang wala naman sa ordinaryong bulalo ang ganoon. Parang may pagkamapait ngunit matamis sa dulo. Ewan, hindi ko alam kung tama ba ang pagkakadetalye ko. Masarap ano? Sikreto ko ang recipe na yan. Lahat ng nakakakain dito, bumabalik. Masarap nga ho, Aling Sion. Kaya pala sikat tong bulaluhay mo eh. Di bale, sa susunod na pagbalik mo, dadalhin kong pamilya ko rito para naman matikman din nila yung espesyal na bulalo mo. Anong karne po pala ito? Baka po? Oo naman, baka yan. Espesyal. Sige na iyo, iiwan mo na kita rito, kumain ka lang dyan, magpakabusog ka. Pagtapos kong maubos ang kalahati ng mangkok, napansin kong biglang tumahimik ang paligid. Doon ko lang dinamalayan na wala na palang ibang tao doon maliban sa akin. Langing si Aling Sion na lang din ang natira dahil doon siya, sa kanya yung kainan na iyon. Abala lang siya doon sa likod ng puting kurtinang nakatakip sa isang pinto. Naisip ko noon, marahil ay doon siya nagtatadtad ng karne dahil rinig ko mula roon ang tunog ng kutsilyong humahampas sa kahoy. Noong una, hindi ko yun pinansin at nagpatuloy lang ako sa pagkain. Pero nang marinig kong may mabigat na bagay na tila nahulog sa sahig, napatingin ako sa direksyon ng kurtina. Napansin kong bahagyang umalon iyon at may kunting siwang sa gilid, sapat para masilip ko ang loob. Mula roon, tanaw ko ang dulo ng isang mesa at may tila nakalaylay na tela. Hindi ko agad nakilala ang tinitignan ko. May mesa at sa ibabaw noon, may nakalatag na tela. Noong una, iniisip kong baka baboy o baka yun ang hinihiwa ni Aling Sion sa loob. Pero nang mas tumagal ang tingin ko, napansin ko ang isang kamay. May mga daliri at mga kuko. At parang nagmula yun sa isang tao. Tinignan ko ng maigi. Totoo nga, kamay ng tao ang nakita ko. Nanlamig ang buo kong katawan. Gusto kong maniwalang nagkamali lang ako pero nang mapansin kong may dumaloy na dugo mula sa mesa pababa sa sahig, halos hindi na ako makahinga. Noong mga sandaling yun, nakatalikod pa rin si Aling Sion. May hawak na kutsilyo at abala sa paghiwa ng laman. Hindi ko alam kung papaano ko napanatili ang lakas ng tuhod ko. Napalunok ako at nang makita kong hinugot niya ang laman mula sa hita ng bangkay, doon ako tuluyang nanginig. Nakakaduwag man pero inunahan ako ng takot at agad akong tumakbo palabas. Halos madapa pa nga ako sa pagmamadali. Hindi ko na nga ininda ang mga sanga at mga batong dinadaanan ko. Sobrang bilis ang tibok ng puso ko. Hindi na ako lumingon hanggang sa makalabas ako doon sa baryo na iyon. Tsaka lamang ako huminto. Pagka-uwi ko sa amin, aamin kong nanginginig pa rin ako at ang lasa ng sabo ay parang nakadikit pa rin sa dila ko. Hindi ko alam kung karne nga ba ng baka o tao ang kinain ko. Hindi ko na naikwento sa pamilya ko ang nangyari dahil baka matakot lang din sila. Ngunit kinabukasan, ikinuwento ko sa mga kasamahan kong driver ang nakita ko. Nagtawanan lang sila. Sabay sabi sa akin na baka naparami lang daw ako ng pagod. Baka nasobrahan na sa imahinasyon. Ni isa sa kanila ay walang naniwala kaya nagpasya na akong lumapit sa mga pulis at humingi ng tulong. Noong una ay nagdadalawang isip pa sila pero sumama sila sa akin. Ngunit sa kasamaang palad, nang marating namin ang baryo na iyon, nakasara na ang karinderya ni Aling Sion. Akala ko pansamantala lang yun ngunit lumipas ang ilang mga araw,
buwan at umabot pa ng taon ay hindi na muling nagbukas ang karinderya. Kasabay ng pagsara ng karinderya ay ang paglalaho ni Aling Sion. May mga nakapagsabi na baka umuwi na raw siya ng probinsya nila. Pero kung ano pa man, wala na akong kaalam-alam. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi ko maiwasang mapaisip kung totoo nga ba talaga ang mga nakita ko noong gabing yun o baka imahinasyon ko lang, halusinasyon. Ano man ang sagot, siguro ay si Aling Sion lang ang makakasagot. Ganun pa man kung may magtatanong, wala pong nangyaring masama sa akin, Sir Paul. Hindi ako naging aswang. Pero sa totoo lang, ilang buwan rin akong na-addict sa laman at sabaw ng bulalo ni Aling Sion.